Okay guys, another freelancing update video tayo about video editing niche pa rin. Again, respondan lang natin yung comment. Nabura kasi nung student ko na nag-organize ng YouTube account ko. Sabi niya, akala niya kasi negative yung comment. Sabi ko, pabayaan mo lang kung may nag-comment dyan para transparent na tayo as possible. So, nabura siya. Ang comment doon is kung kulang-kulang daw ba yung courses ni MSB o yung sinabi niya sa mga freebies. Sa akin may laman. Ito, may laman siya dyan. Okay? And I don't know kung sa iba bakit wala. Ang naiisip ko lang na issue, hindi ko alam kung tama tong nasa isip ko. Issue siya ng storage ng Google Drive. Kasi ang sa akin, nag-upgrade ako ng storage ng Google Drive. Naka-subscription ako. Nung una kong tinignan to, wala tong laman. Pero nung nag-upgrade ako ng storage ko, nagkaroon siya unti-unti. So, ay, kagaya nyan, ayan, nandyan. Sa screen natin, nakikita nyo naman. May laman. May laman naman siya. Hindi ba ganito yung itsura nung sa inyo? Kasi ganito dapat mag-review. Hindi tayo pwedeng mag-review at magsasabi tayo ng bagay na hindi natin kino-confirm. Narinig lang natin from other people. Sa akin may laman, hindi ko alam. Special ba ako? I mean, special case ba yung sa akin na may laman yung sa akin tapos sa inyo wala? I don't know. So, sinishare ko lang din kasi dapat transparent pa rin. Sabi nung iba din, kaya hindi ko rin directly sinasabi na wag silang mag-enroll or mag-enroll sila. Kasi natatakot lang daw ako na mapahiya. Kasi nag-invest din daw ako sa MSB. Actually, hindi ako nahihiya na nag-invest ako sa MSB kasi right from the beginning, alam ko kung ano yung pinapasok ko. Yun kasing pinagkaiba natin dun sa mga iba na hindi nagkaroon ng result. Hindi kasi sila aware kung ano yung pinapasok nila. Una sa lahat, yung terms and condition, binasa ko yun. Yung iba, hindi nila binasa. Yung bago mo i-click. So, aware ako kung paano magkaka-refund. Alam ko na mahirap. Kaya nga, dinisregard ko kaagad yun na hindi ko siya gagawin. Mag-enroll ako dahil gusto kong magkaroon ng resulta. Sinet up ko yung sarili ko para magkaroon ako ng resulta. And kung hindi ka naniniwala na may resulta ko, ipapakita ko lang to just as a proof na meron. Ito yung result na nakukuha ko. And hindi ako nagsisisi na nag-join ako. Kasi on my side, hindi niya ako na-scam kasi yung binayad ko, may nakuha akong kapalit. Okay? Kasi parang ang dating lang sa akin nito, nung nag-enroll ako nito, para lang siyang, kunyaring kaibigan ko, may binebenta siya sa akin na laptop na second hand. Tas binili ko yung laptop niya. Ganun lang yung dating sa akin ng ganitong mga courses. Kailangan pa ba ng kaibigan ko na magpa-register ng business permit kung isang laptop lang yung ibebenta niya sa akin? Hindi na eh. 'Di ba? Ganun ko lang siya tinignan. Kaya hindi ko hinanapan ng registration and the rest. Ayan, may resulta ako eh. May natutunan naman ako. Let's not lie. No, may natutunan ako kahit paano. Kaya lang nga, ang pinagkaiba natin, bukod sa alam ko yung pinapasok ko, isa pang bagay, baguhan ako sa freelance industry and wala akong alam kahit ano. Hindi ako nahihiyang sabihin na wala akong alam. Imposible naman na alam mo lahat. Ang inaral ko sa college, hindi naman about freelancing and hindi rin about video editing. Lahat yun inaral ko on the spot nung nasa MSB ako. Inaral ko lahat yun. Kaya ang sinasabi ko doon sa ibang tao is i-detach nyo yung sarili nyo. Kung magre-review kayo, tsaka yung mga nagko-comment, i-detach nyo kasi yung sarili nyo sa emotions. Kasi nga, let's be objective lang. Eto nga, may kagaya nito, may laman yung sa akin. Kaya ang perspective ko, may kapalit yung binayad ko. Right, may nakuha akong kapalit do sa binayad ko. Sa iba wala yung laman. Yun yung sinasabi nila, wala talaga. Baka wala kasi talaga. Ewan ko kung bakit walang laman yung iba, pero sa akin meron talaga eh. May napala ako. In short, mayroon akong napala sa MSB. Isa ako sa may resulta, isa ako sa may laman yung courses, and yun, isa ako sa kumita sa video editing niche. Ayan yung income na pinakita ko. Kumita ako sa video editing niche.
And hindi ko pinapakita yung income na yan para sa ibang purpose. Actually, ayoko nagpapakita ng income, right? Ayoko nagre-reveal ng income. Kasi for what purpose? Yung mga nagre-reveal lang ng income is yung mga nagre-recruit sa sarili nilang courses. And ako, wala naman akong courses na ino-offer. Ano lang to, proof lang. Pinakita ko lang yan para proof. Kasi baka sabihin ng iba na nag-iimbento lang ako, na nahihiya nga lang din ako. 'Di ba? Na ayaw ko lang mapahiya kasi isa din ako sa nag-invest tapos nagpe-pretend lang ako na may resulta kasi ayaw ko mapahiya. Hindi ako nagpe-pretend na may resulta, may napala ako. Ayan yung income ko. Okay? Kaya dito sa channel ko, pinapakita ko yung both sides. Merong hindi kumita talaga totally, walang napala at walang laman yung courses nila. Yung kay Sisid Itik na review na video ko, walang laman yung courses and software niya, tas wala siyang kita talaga. Wala siyang napala sa MSB. Sa akin kasi may napala ako, tas may laman. So iba yung situation ko talaga. And yun lang yung sinasabi ko. Kailangan kasi open perspective tayo. Saka let's treat every people with respect. Ang dami nang gumagawa ng courses ngayon sa Facebook. Ang tinitignan ko lang sa kanila, yes, syempre kailangan natin gumamit ng mind, pero kailangan din natin gumamit ng heart paminsan-minsan. Yung mga tao na nakikreate ng courses right now, these are normal people. Pwedeng tatay yan, nanay yan, kuya yan, ate yan, or anak yan ng someone na ang gusto lang naman niya kumita, tumulong sa family. Yun yung nakikita ko sa kanila. Yun yung perspective nila. Kailangan mong tignan yung perspective nila. Although yes, hindi sila registered. Okay? And aware, dahil sinabi ko na nga doon sa mga previous reviews natin or previous videos natin na hindi sila registered, kung mag-enroll ka dyan, ikaw yun. Diba? Yun nga yung sinasabi ko. Decision mo yun. Kasi alam mo na hindi siya registered. Yun yung pinagkaiba ko din dun sa mga ibang nag-enroll sa MSB. I'm very aware na dun sa pinapasok ko. Right? Aware ako na pwedeng mabaliwala yung 7,000. Aware ako. And willing ako na mawala yun. Okay? For the purpose na mapuwersa ko yung sarili ko. Na gigising ako araw-araw, Sabado, Linggo, maghahanap ako ng client. And after trabaho, hindi ako magpapahinga, maghahanap ako ng client, aaralin ko yung video editing, aaralin ko paano magka-client. Yun yung purpose ko. So hindi ako nahihiya na nag-enroll ako kasi talagang gusto ko na mapuwersa ko yung sarili ko. Nagtagumpay ako nagkaroon ako ng resulta. So I planned it ahead of time. Ang nangyari kasi doon sa mga walang result, ang pinaniwalaan nila yung side ng madali. Yung iba naman na nagsasabi, yung credentials ni Franklin. Yes, aware ako na estudyante siya, aware ako na hindi siya graduate. But, meron kasi siyang alam na hindi ko alam. Let's be humble. Okay, humble lang ako lagi. Okay, hindi ko kine-claim nga na ako ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Pero may mga bagay na hindi ko alam na pwedeng alam niya. Kahit estudyante yan, may alam yan. 'Di ba? Yung sa kangkong chips, 'di ba? I know maraming nag-iisip na sana ikaw na lang naka-imbento ng kangkong chips. Maraming nag-iisip na sana ikaw na lang nakaisip noon and so on. Pero hindi tayo nakaisip noon. Ang nakaisip noon estudyante. So minsan, kailangan din natin pakinggan yung side nila. Yun yung purpose ko. Inaaral ko yung tao. Anong path niya to success? Anong mindset niya? Anong ginawa niya? Anong actions niya? Sa course lang ba siya yumaman? Yun yung mga questions na gusto kong masagot. Yung bang tinuturo niyang outsourcing, yung tunay na outsourcing, hindi yung bokang outsourcing, is pwede ko ba yung ma-apply sa sarili kong life? Or makakatulong ba siya sa akin? Yun yung purpose ko nun. Gusto kong malaman lahat yon. Gusto kong makita yung experience niya, kung anong ginawa niya specifically. So, iyon. So, yung mga nagsasabi na natatakot lang ako na mapahiya, ba't ako mapapahiya? May napala ako. May income ako. Kumbaga, aware ako sa pinasok ko na pwedeng mawala yon, pwedeng ma-scam ako, aware ako dun. And meron akong
budget na ginagamit. I mean, nakahati-hati kasi yung income ko in a way. Doon sa sinabi ko sa isang video na meron akong part ng income ko na ini-invest ko for learning. Okay? So, yun lang yung sinasabi ko right now. Let's not spread hate and wag tayong mag-a-assume ng mga bagay-bagay. Kasi yung sinabi nga sa akin na comment na ganun, it's an assumption. May resulta ako eh. Akala kasi siguro hindi niya napanood yung ibang video ko na may resulta ko. And hindi niya alam na nagre-review talaga tayo ng mga courses. Kaya niya nasabi yung ganun. Pero ayan, may resulta ako eh. Ayan lang. And again, meron na akong community na tinuturo ko yung mga natutunan ko sa books. Kung ayaw mo doon, huwag kang sumali. Wala namang problema. Right? Pero yung community kasi na binibuild ko, pang mga positive mindset lang. Yun lang sa mga gustong maging successful. Kung isa ka dun sa mga nega na kumokontra, kung hindi ka naniniwala dun, you could agree peacefully. Kagaya nga ng sabi ko, di wag kang manood. Ba't ka kasi nanonood? Ba't mo pinapanood yung video na yun kung hindi ka naman naniniwala? Now, dun sa mga sinishare kong knowledge, you watch the video na gusto mong panoorin. Pero yung mga tao na nakikinig, alam kasi nila, 'di ba, yung subscribers natin na nakikinig sa akin, alam nila na yung sinasabi ko totoo lang din, at walang pagtatakip and so on. Yung mga hindi nakakakuha ng refund, i-comment nyo dito ngayon, i-comment nyo, magsama-sama kayo. Ang suggestion ko, provided na kung nagawa nyo yung conditions dun sa terms and conditions, tapos gusto nyo talagang i-refund, magsama-sama kayo lahat and organize. Kung gusto nyo magsampa ng kaso kay Franklin Mianos, di sampahan nyo siya ng kaso ng syndicated estafa kung yun yung gusto nyo na gawin. Okay, so yun lang tayo for this video. At least pinakita ko yung proof na parang income reveal na meron akong resulta. Hindi ako nag-joke lang. Hindi ako nagpe-pretend na may resulta kasi ayaw mapahiya. Yung mga walang resulta, maggawa kayo ng review. Tama si Sisib Itik. Maggawa kayo ng review. Huwag kayong matakot na mapahiya kayo dahil sasabihin ng ibang tao na uto-uto kayo kasi nag-enroll kayo dyan. Hayaan mo na. Ano bang gusto mo? Mabawi mo yung pinang-enroll mo o hindi? Marami kayong walang resulta eh. Isa pa, kung may kopya kayo ng advertisement ni Franklin Miano, yung ads niya na about sa refund, hindi ko na kasi ma-search eh. Ewan ko, baka binlock na rin ako doon sa ads na yun. I-screenshot nyo yun, tapos i-record nyo kasi pwede yung evidence. Dahil nasa advertisement niya na i-refund niya. Yung iba, i-screen record nyo rin yung terms and agreement. Ito yung steps na kung gusto nyong umaction, yun yung gagawin nyo. Then, you find a lawyer na kung grupo kayo, mag-create kayo ng group. Then, you find a lawyer na tutulong sa inyo. Si attorney na YouTuber, nakalimutan ko yung pangalan niya, meron. Lapit kayo doon lahat. O kaya kay Sir Nico David, magsama-sama kayo, magpa-assist kayo. Hindi ko kasi alam ang gagawin, Sir Nico. Nag-message na rin ako kay Sir Nico David about this. Hindi ko alam kung anong gagawin. So, matutulungan kayo in a way. So, syempre ako nananatili pa rin pagiging professional ko. Hindi ako magde-degrade ng tao, hindi ako maninira ng ibang tao. Hindi naman ako involved dun sa problem na yan. Kasi nga, wala ako dun sa side na wala akong resulta. May resulta kasi ako. So, kita-kita tayo. Mag-update ako dito ng mga guides kung paano ba magsimula sa freelance industry. Kasi nire-request to ng mga subscriber ko na maglagay ako ng guides dito para maghanap ng client, paano magsimula as a virtual assistant, as a video editor. Yung knowledge ko ang isi-share ko. Hindi to course, okay, hindi to kurso. I'll just share my knowledge kung paano ko ginawa sa part ko. Kung paano ko nagkaroon ng resulta, paano ako nakahanap ng client. So, yun lang. And I'll see you to the next video. So, bye-bye.